taon na po yun? Halos 20 years na rin po. Goiter po yun. Struggle ka na sa gastusin mo araw-araw. Mag-struggle ka pa sa sobrang layo. Kung minsan nga po, hindi na po ako dumadaing kay mama. Maghihirap ka ngayon pero pagdating na makatapos ka, malaki yung Saka pag meron ka mga babalik sa'yo. emergency na gastusin tungkol sa pag-aaral mo, message ka lang sa abot kamay ko. Sa may PMA? Lampas pa po yun. Sige po, salamat po. Nakabahan ako sila. Mga kaabot kamayan, dito po tayo ngayon sa Barangay Malamig, sa Sitio Andayan. Maraming sitio roll dito, pero kung nadaanan natin, nakita naman yung dinaanan natin, medyo liblib siya. Saka medyo nakakatakot na madam. Opo. May encounter dito eh. Hindi lang siguro nalalaman sa baba. May encounter ng sundalo tsaka mga rebelde. So andito po tayo ngayon sa bahay nila Ate Maribel. Tsaka yung kanyang anak na si Andrea. Andrea. Yan. Kasama ko rin ang aking co-host, si Ma'am Roan May. Siya po isang teacher. Ang nagtuturo madam? Bulaklakan Elementary School po ako nagtuturo. Bali, nandito po ako sa kanila at sumama dahil gusto ko din na maka-experience kung paano makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng abot kamay. So ang Abot Kamay TV po medyo sabi nga reloaded. So nag-upgrade tayo tapos yung ating mga technicalities in-upgrade na rin natin. So ang sabi sa amin kasi, feedback sa amin, nag-message daw si Maribel. So, nakikita ko naman yung kanyang mga comments. So, yun nga, nakita niyo may sakit siya. Ilang taon na po yung Halos 20 years na rin po. goiter po yun. Pa-check up na po niyo. Dapat check up po. Pagka mayroong pera na makabili ng gamot, pagka wala. Anong nangyari sa inyo pag hindi kayo nakakainom ng gamot? Yun po ang sa akin na napigta siyang laki ulit. Tapos bawal na sa akin mag-stress ng mga problema. Bawal na rin mabigat na trabaho ay kung maiwasan kasi wala naman halos kaming income na iba. Yun, lumaki na lang siya ulit simula nung January na masukan na naman ako ng trabaho. Tapos single parent po kayo. Bali, single parent din ako halos 11 years. Oo. Tapos ito lang nagkaroon ako ng kinakasama. Kung bali katuwang namin ito ngayon. Yung father po ni Andrea ay wala na po siya, no? Patay na. Patay na siya. So, parang kayo na talaga ang tawag dito, support. Naghahanap buhay. So, Andrea, kumusta ka na? Si Andrea po, siya student siya ng PUP. Anong course mo doon?
Public administration po. Major in financial management po. Magaling pong mag-budget. Magaling rin sa math. Magaling din sa math. Meron tayong mga tinulungan din ng mga taga-PUP. Hindi nga lang siya na-upload siguro sa video ng Abot Kamay TV. So pumunta po kami dito kasi si Andrea, gusto namin mag-focus sa kanya. Kasi sabi mo bawal ang stress, bawal ang stress sa'yo. Gusto namin siyang tulungan kasi gusto namin ang advocacy halos din ng Abot Kamay TV is yung para sa new generation. Maganda rin yung sa isang pamilya may natutulungan Mm-mm. para mas Saka yung mas balang araw, tulungan mo yung mga kapatid mo, magulang mo. Anong year mo na ba? Second grade. malayo-layo pang hayhayin. Second year. 2 taon lang, malapit na yun. Siguro naman ang Abot Kamay TV, magtatagal pa ng higit 2 taon na. Kwento mo nga sa amin, ano struggles mo? Ano yung ang mahirap na nangyari po sa'yo sa part na, yun nga po yung budget na binibigyan sa pambaon ko lang. Kumbaga, pinagkakasya ko po talaga kung magkano bibigay sa mga. Hindi na po ako yung sasabihin po ibang estudyante na gagastos po ng iba't ibang kailangan sa sarili or ano. Talagang yung bigay po ni mami is pang lang po, pambaon. Then, nakakukulang po liwanag. Sa college po, hindi po natin iwasan pag mga print, xerox, mga Oo. project, talaga po, mahal po talaga. Hindi ko po talaga minsan po talaga nahirapan ako sa mga print, xerox na nagkakautang-utang po sa klase. So- Minsan po, hindi na po ako makinig kay mama. Madami kami nakapatid. ilan ba kayo magkakapatid? Ano po? Ito po. Dami nga. Baog pa yan. Paano po pag wala kayong trabaho? Nandito lang kayo sa bahay. Paano po ang pang-araw-araw ninyo? Ang pangangailangan, ang pagkain ng mga bata, ang pambaon. Kasi kung ipoprovide nyo po yung gastusin niya sa araw-araw, malaki po yun. Malaki talaga yun. Paano nyo po nagagawa ng paraan na papagkasya? At marami, hindi lang pag-aaral yung focus nyo, may pakain. Nagawa po ng paraan na utang sa porsyentuhan. Mm. Doon kami nababaon sa porsyentuhan. Oo, ganun talaga. Yung kayo mababaon. Sa mga kailangan. Pag walang trabaho yung nakasama ko sa mister, talagang asa kami din. Isang sa biyanan ko, doon malimit na natulong sa amin. Pag wala talaga kami. Doon kami malaki ang naukutang sa araw kong biyanan. Mm. Hindi naman po natin na palaging may tutulong din sa atin. No? Tutusin nga po ngayon sana kami ang tutulong sa akin din dahil wala na rin ako. Oo. Ay wala, kami pa po ang makakahingi talaga. Ang Abot Kamay TV po kasi talagang inaan namin yung yung pinakang marami pong tumutulong, humingi ng tulong sa amin. Kung mababasa nyo lang yung aming mga messages. Marami. Naging busy ang Abot Kamay TV tapos yung founder namin namatay pa. Wala po biglang Biglang tumigil. Tapos yung aming revenue sa YouTube nawala na rin. Hindi na rin namin nakukuha. Kaya ang Abot Kamay TV, nagsisimula struggling pa rin kami lalo na sa pamimigay ng Tulong pinansyal. So, sa awa ng Diyos siguro, sisimulan ulit ang Abot Kamay TV. Tapos kayo pa yung unang episode namin. Nagpunta po kami dito para tulungan si Andrea. Minsan dahil nahirapan ako sa gabi, nakakaalis ko ako kay alas 10. Kasi minsan po ang hirap magtakbo. Dun sa kanto mismo. No? Minsan ay may titigil po. Alampasan ka naman kapag nabigay sa isa. Kasi minsan labas ka na malampasan na alas 10. Ang gabi sa high school. Mahirap na sasakyan ng pauwi. Delikado pati. Delikado, babae. Tapos ang liit-liit pa. Hindi man din po lagi mapakali ang isip pag ganyan. May pasok. Nag-iisa lang po siyang college. Isa lang po. Saka lang talaga ang napagtunan namin na kahit magkakantang hirap-hirap, sige lang, makatapos. Ano naman, Andrea, ang motivation mo? Bakit sa kabila naman ang hirap na pinagdadaanan mo, prosegido kang makatapos? Ano naman ang Kasi kung mama,
nag-trials na po kasi ako dati gawa ng, napahinto po ako sa pag-aaral gawa po ng, nagka-problema po ako sa papel ng, nag-transfer po ako sa Maynila, ay nagka-problema po kaya nagka-problema po ako dun sa papel ko ng NSO. Ay nahirapan po ako mag-transfer dito sa Mindoro gawa ng hindi pa po dumadating dito yung NSO ko na to. Yun po, tumigil po ako ng halos 2 taon. Ginawa ko naman po talagang iyak ako kay mama. Sabi ko, gusto ko makatapos kasi gusto ko sila matulungan. May ahon po sa kahirapan. Gawa ng yung tagal na rin po kasing panahon na kita ko nga po na naghihirap si mama. Minsan ayoko na po siyang mga tulungan. Gano'n. Po siyang makitang sobrang hirap sa gawain. Lalo na po, ang dami po na nakakapit. Gusto ko kumbaga yung, kaya pursigido po ako makapagtapos. Kumbaga, pag nakatapos po ako at nakahanap ng magandang trabaho, ako naman po yung tutulong sa magkakapatid. Tapos pangalawa ka, no? Sa magkakapatid. Para maiba naman Oo. pagdating ng araw yung sitwasyon ng buhay ni Kasi mabago. may sakit pa si mama mo. Oo. So, huwag kang mag-alala. Dito ang Abot Kamay TV. Tulungan ka namin. Sa pag-aaral mo siguro, yung gastos, layo nito, di ba? Yung travel natin malayo. Sobrang layo. Sa gasolina na lang, Sa ibang Bagay bata yon kapag yung ganyan layo pa lang ng papasukan, hindi na papasok yan. hindi na yung papasok. Kasi syempre ang hirap. Struggle ka na nga sa gastusin mo araw-araw. Mag-struggle ka pa sa sobrang layo. Layo. Tapos Yun nga. yung daan nyo, kita mo, medyo maputik pa. Oo. Lalo na pag umuulan, di ang hirap. Kung minsan nga po, hindi na po ako dumadaing kay mama. Yung binibigay po ni mama sa akin na 100 pesos sa isang araw. Kung minsan, may mabait po na klase na nakakasabay. Kung minsan po, hindi na po ako humihingi kay mama ulit na taon. Kaya kita ko nga rin po ng hirap. Kung minsan ay binibigay na po ni mama sa akin lahat. Nawawala na po yung mga kapatid ko ng mama. Oo. Kumbaga sa akin na lang po tinutuon. Kumbaga, nakaawa din naman. Oo. Wala ang tiwala ni mama mo sa'yo kasi ikaw talaga yung Nga lang po talaga. Kasi gustong-gusto ko nga rin po nakatapos. bibihira ang ganyang Bira. mindset ng bata. Siguro kung ako lumaki sa ganun, Oo. eh, baka hindi ko kayanin eh. Oo. Kasi nag-aaral ako sa syudad, Opo. sa pero iisip ko pa lang dito ako, katulad niya ako. Medyo tamad-tamad ako mag-aaral. Kaya so, sana sa mga kabataan, no, na medyo tatamad-tamad pa, Oo. yung mga magulang kaya naman silang pag-aralin. Tapos nagbubulak-bulak pa kayo. Napakaswerte nila. Ako kasi nakaka-relate din sa kanya. Ganyan din yung sitwasyon namin. Ako pinilit ko talaga kasing makaahon. Dahil feeling ko mababago talaga yung buhay namin. Di ba habang buhay yung nanay ko magkapatid. Di habang buhay kami hirap. Yung bawat yung isang tukain sinasabi na kailangan mo magtrabaho para lang kumain. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Bukas hindi ka kakain. Di ba? Kaya yun ang mindset natin. Lalo na sa panahon ngayon. Ang mga kabataan, hindi lahat. Lalo nasa tayo. Kahit nasa modern world. Oo, sa modern tayo. Bibihira ka na makita ng mga katulad ng estudyante. Nagpupursige talaga na gustong makatapos kahit ang hirap. Huwag ka mag-alala sa sa gastusin mo. Sa monthly. Makuha natin ang abot ka, ay galing na. Monthly siguro si gasolina o allowance. Tapos bibigyan ka namin ng business. Business minded ka ba? Pag nasa school siya, pwede siyang sa GCash, di ba? Yung GCash, marami nagagawa GCash ngayon. Load, cash in, cash out. Yun. Ayan. Ginagawa ko po kasi dati, alam po ni mama, nagkaluto ako ng turon. Dadaling ko Oo. sa school. Bago ibebenta. Kung minsan naman po, gusto ko talaga mabenta ka. Pinamimig din ko. Para lang po talaga masustusan ko yung Pang araw-araw. Xerox ko, yung mga gastusin ko, ibang project. Alam naman, pagkalis yung dami. Marami talaga. Yung high school pa nga lang. Hindi na nga ni Madam nag-resist yan. Kung baga sana yung pangmerinda, hindi na niya nag-merinda. Kung ano na lang yung binigay. Talagang doon na lang sa school niya inagamit. Kaya ang katawan na hindi na rin po kumanda. Hindi man lang makakain ng Yan lahat ng hirap mo na yan. May yan kapalit. Kaya sige lang, tuloy lang. Maghihirap ka ngayon pero pagdating na makatapos ka, malaki yung
Saka pag meron ka mga Babalik sa'yo. emergency na gastusin tungkol sa pag-aaral mo, message ka lang sa Abot Kamay TV. Siguro sa mga kabataan, no, yung katulad ng sinabi ko kanina, gawin nating inspirasyon yung buhay ni Andrea. Saka buhay din ni ano. Hindi nyo pa alam ang kwento ni buhay ni Ma'am Roan. Baka maiyak tayo dito. So, bibigyan natin siya ng yung allowance siya sa school, pamasahe, sa mga ano pa ba yung mga extra gastos ng mga xerox. Every month magbibigay ang Abot Kamay TV Oh, galing. Wala ka Kay- pala tinawag ka. Galing. kay Andrea. Tapos palaguin mo yung bibigyan namin kapital Oo. sa GCash. So pwede kang mag-load sa mga klase mo, cash in, cash out. Kasi may may charge yun. Yun na lang, doon ka na lang kumuha ng mga pang ibang gastos mo na Xerox. bigla. Xerox. Xerox, galing. Kasi kahit na konti yung charge nun, pag naipon mo yun, marami. Mahilig ka rin magbenta-benta ng mga kung ano-ano sa school. Minsan po yung nakakaipon po ako na hindi naman po sa pag-aari, pero matipid po talaga ako. Binigay ko ako yung baon. Talaga pinipipid ko kung masarap. Oo. Hindi na ako makapag-aari. Nakaipon po ako. Nag-order po ako sa Shopee ng tissue. Hindi po meron sa Shopee ng mga bundle-bundle po na tissue. Yung mga mura lang naman. Yung nabenta ko po sa school na tubuan. Oo. Ay, shit. Saka Madiskarte ka rin pala. pag, Maganda yan. pag may sale, di ba? Yung mga 11-11, gano'n. Yung magagamit mo yun, pag may GCash ka naman direct ka mo ng Kailangan talaga pag nag-aaral, talaga madiskarte Diskarte ka. Iisip ka ng paraan na iba pang na magagawa mo para makatulong sa pang araw-araw mo. Para patuloy yung pag-aaral mo. Pwede ka rin mag-agent sa akin kasi may business ako na nag-import ako ng mga machine. Post mo yung mga post nung ano ko, ano mo lang, i-share mo lang. So, Benta ka ng mga damit-damit, pwede damit. rin. Pag nakabenta ka, pakausap mo lang sa amin, Ma'am Ro, at di meron kang komisyon. Malaking ano yun, malaking komisyon yun. Hindi siya Oo, basta hindi, hindi siya basta ano, komisyon. Malaking bagay, Malaking kumbaga. bagay. Baka kaya nang bayarin yung isang ano mo. Isang Isang SEM. Oo Yun. nga. So yun po, tama po yung kwento ni Andrea at ni Maribel. So, sana po ay magsilbing aral po sa ating lahat na ang buhay dito sa mundo mahirap. Kailangan talaga nating lumaban. Kailangan malakas din ang loob mo. Malakas ang loob. At saka, siyempre, number one sa lahat, huwag nating kakalimutan yung nasa taas. Kasi sa lahat ng mga problema natin, siya yung dapat nating takbuhan palagi. Siya yung ating tatawagan. So, yun lamang po at hanggang sa muli po, ako po si Marvex, ang host ng Abot Kamay TV. Kasama ko po ang aking co-host, si Ma'am Roan. At nag-iiwan sa inyo na karangalan po ng Abot Kamay TV na kayo ay paglingkuran. Maraming salamat po sa Abot Kamay TV dahil hindi ko po inaasahan na darating po sa akin yung tulong. Kumbaga malaking tulong po talaga sa akin pag-aaral. Gawa ng gustong-gusto ko po talaga makatapos. Na yun nga po, matutugunan na po yung pangailangan ko sa school, yung mga gastusin ko na hindi dapat ay si mama pa po ang gagastos. Ngayon po ay sa tulong po na Abot Kamay TV ay nandyan po na hindi na po ako aasa kay mama ng financial or anuman po na gastusin ko po sa pang-araw-araw, lalo po sa pamasahe po araw-araw sa school. Yun po ay malaking tulong po talaga sa akin. Nung makita ko po sa Facebook ng post nila sir at saka sa YouTube, napanood ko. Yun po na may tinutulungan sila doon. Ako'y nagbaka sakali na para sa anak ko, matulungan din po ang yung anak ko para sa kanyang pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako na tinubon ng sa Abot Kamay TV po yung aking hinihiling para sa tulong sa aking anak po. Kaya ngayon po na napuntahan po kami nila, naabot nga kami ng kanilang tulong. Malaki po ang pasasalamat ko para sa magiging kinabukasan po ng aking anak. Malaking blessing po talaga na nakarating po sa amin yung Abot Kamay TV. Kaya suportahan po natin yung Abot Kamay TV upang mas marami pa po silang matulungan. Yun lamang po at maraming salamat sa Abot Kamay TV.